Magandang hapon sa ating lahat. Ang buong pangkat ng inklunasyon ay nagbibigay ng kanilang pagbati sa lahat ng ating manunood, sa lahat ng ating kasamahan sa espesyal na episode sa hapon na ito. Kasama natin si Jen, si Doc Gina, si Janine, Teacher Aisel, si Ina, si JM, at marami tayong mga panauhin sa hapon ito. Kasi ito ang espesyal na episode ng inklunasyon para sa pagdiriwang ng Pasko. Kaya mga ka-inklunasyon, amin kayong binabati ng isang maligayang Pasko. Naway sa ating kalagayan ngayon, makikita natin ang ating Panginoon na nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng kanyang kagandang loob para sa ating lahat. Kaya nga, sa hapon na to, i-welcome natin ang iba't iba nating panauhin na naging kasama natin sa iba't ibang episode ng inklunasyon. Mapapakinggan din natin ang mga pagbati ng iba nating mga kasamahan. Ano ba ang ating mapakinggan sa hapong ito? Okay, so meron tayong i-feature na singer-composer dito sa inklunasyon. No? Ang atin din mga panauhin sa mga nakaraang episode. Yung mga greetings ng ating mga partners, ng ating mga guest. At mga ka-inklunasyon, meron tayong paraffol at papremyo. Kaya nga, no, pakinggan natin kung ano ang mechanics, no, ng ating paraffol at mga papremyo sa ating espesyal na episode. Okay, so paki-introduce na nga, no, ang ating special, no, na singer-composer na magbibigay ng kanyang number sa hapong ito. Okay? Siya ay si Mr. Joel Habilosa, singer-composer. Pakinggan natin ang kanyang kanta, Pasko sa Atin. Sa tuwing sasapit ang Pasko sa atin, ang lahat ay masaya. Kailin mo ang buong pamilya, wala nang maihiling pa. Sa tuwing sasapit ang Pasko sa atin, paligid ay kay ganda. Kulay maningning ang mga parol, ang hangin ay malamig pa. Walang kapantay ang Pasko sa atin, kahit saan pa man ihambing. Ang pagbibigayan at pagmamahalan, hindi mapapantayan. Sa tuwing sasapit ang Pasko sa atin, mga bata ay kay sigla, nagkakaroling na mamasko, tuwang-tuwa pag may regalo. Take it away, Ranny.
Sa tuwing sasapit ang Pasko sa atin, ang lahat ng kakaisa. Wala nang away at tampuhan pa, lahat ng taong maligaya. Sa tuwing sasapit ang Pasko sa atin, ang lahat ay may handa. Kahit na simple ang Noche Buena, basta't pamilya'y sama-sama. Walang kapantay ang Pasko sa atin, kahit saan pa mang ihambing. Ang pangbibigayan at pagmamahalan, hindi mapapantayan. Walang kapantay ang Pasko sa atin, kahit saan pa man ihambing. Ang pangbibigayan at pagmamahalan, hindi mapapantayan. Ngayon sasapit ang Pasko sa atin, meron akong tanging hiling. Kahit mahirap ang buhay natin, sana lahat ay pagpalain. Maligayang Pasko sa inyo. Salamat, no, Sir Joel. Sana yung ninanais, no, ni Sir Joel sa kanyang kanta, no, sana ay magiging totoo. Di ba? Janine, kamusta, Janine? Hello sir, mabuti naman po. Okay. Doc Gina, how are you? Kumusta ang Pasko dyan sa inyo? Busy. Busy. Sabi-kabila ang mga party. Ma'am Jen, si Ma'am Jen, may cup siya talaga. Ma'am Jen, kamusta yung Pasko dyan sa Pidao, sa inyo, sa Pangasinan? Mabuti naman po, Sir Ranil. Good afternoon po sa lahat and a blessed Merry Christmas. Katatapos lang ng Christmas party namin kagabi. Dito po namin sa Pangasinan. I'm sure maraming mga exchange gift dyan sa inyo. Sa mga marami pong blessing. Marami-rami kami ulit, no, dito sa Inclinasyon. Ako, si Doc Gina, si Janine, at si Jen. Siyempre kasama si Teacher Aisel, si Ina, si JM, at ang ating mga espesyal na panauhin, no. So, hatiin natin, no, sa iba't ibang segment, no, yung ating palatuntunan sa hapong ito. Kasi marami tayong mga espesyal, no, na mga panauhin, no. So Miss Janine, no, paki-introduce ang ating unang grupo ng ating mga panauhin. Sige po. Muna po sa lahat, sa mga taga-Inclinasyon, maligayang Pasko sa inyong lahat, sa mga tagapakinig po namin at mga fangirls and fanboys po ng Inclinasyon, maligayang Pasko po sa inyong lahat, mula po sa Inclinasyon family. So sir, umpisahan ko na po yung pagpapakilala po sa aming pong mga naging panauhin po sa taon na ito. Una po, napapakilala ko, he's a gentleman po, Sir Ranil, Doc G, Miss Jen. He is a basketball player of the ASEAN Paralympic Games and also bayaning may kapansanan awardee. And naging guest po natin siya, Sir Ranil, August 21, 2024. Pinapakilala ko po muli sa inyo si Sir Kenneth Tapia. Okay, welcome again to Inclinasyon, Sir Kenneth. Magandang hapon po sa atin lahat. Merry Christmas po. Okay, sino yung pangalawa natin, Miss Janine? Ito naman po, isa po siyang National President and Chairperson po ng
National Senior Citizen Affairs Office Incorporation. Okay, sino Sino po? Siya siya? po Sino yung siya? siya po yung senior citizen with disability. Muli po pinapakilala, siya po yung naging guest po natin nung June 26, 2024. Pinapakilala ko pong muli sa ating po mga avid fans po ng Incarnation, si Ma'am Mary Chu. Ano ba to, sir? Paano po ba pinopronounce yung kanyang apelido? Arevalo? Areva? Arabejo. Arabejo. Ayan Arabejo. po. Hello po, Ma'am Arabejo. Mary Chu. Welcome Yeah, good back. afternoon Yes, and welcome, Ma'am kay Marichu. Okay. Sino pa Yes, dyan good yung ating mga guest? Ang susunod naman pong magpapakilala po para po sa ating pangatlong guest at pang-apat po para po sa first set na ito ay si Miss Jen. Miss Jen. Okay, Miss Yeah, Jen. good afternoon ulit sa ating lahat. Ang ating pong pangatlong guest sa araw po na ito, sa hapon po ito, ay wala pong iba ang disability rights advocate ng senior citizen with disability. Guest po natin siya noong October 9. Wala pong iba kundi si Miss Corazon Clarin. Hi, Ma'am Cora. Good afternoon po. Yeah. Hi, Maya good Cora, fresh Good from afternoon, Cebu. Sir Ranil. Ayan, good afternoon po. Yan. Thank you for coming here again, online po. And then our fourth guest po ay siya po ay mother of teenager with ADHD. Guest po natin siya noong October 16. Wala pong iba kundi si Miss Carol Katakutan Sang. Hi, Ma'am Carol. Good afternoon po. Hey, good afternoon, Miss afternoon. Carol. No? Pero Jen, no, afternoon. Janine, Doc Gina, no, bago natin interviewin no, yung ating mga panauhin, siguro baka may gusto kayong itanong no, kay Sir Joel Habilosa. Siya kanina, no, yung nag-composer at singer no, na ating feature kanina. No? Good afternoon, Sir Joel. Video now stopped. Meeting tools. Good afternoon po. Maraming salamat po sa pagkakataon na napasama po ako ngayong hapon na ito. Merry Christmas po sa inyong lahat. At maraming salamat din, Sir Joel, no, sa pagbigay mo ng opportunity na ikaw ay ma-invite natin at sa iyong magandang kanta. No? Sir Joel, paano mo na-compose? Ano yung inspirasyon mo doon sa inyong kanta? Yan po ay nagawa ko noong panahon ng pandemic. Oh! Kung saan lahat tayo ay may mga pinagdadaanan ng mga araw at lalo napakahirap po sa mga kagaya po naming mga musicians, lalo na po ako na mayroon pong kapansanan. So ako po ay nawalan talaga na hanap buhay noon. At sabi po dun sa pinakahuling part, kung napansin niyo po, mayroon lang akong tanging hiling ng mga time na yon na kahit mahirap yung buhay natin that time, sana ay pagpalain pa rin tayong lahat. Sinilarawan ko po doon kung ano po yung kagandahang Pasko ang mayroon sa Pilipinas. Kaya po ang title ng kanta po na yon ay Pasko sa Atin. So talaga nga namang napakasaya at napakaganda sa ng pagdiriwang at mapalad po ako na yun po ay inawit ni Mr. Rani Raimundo, yung pong kumanta ng Wow! Why Can't It Be. Yun po yung kanina, yung kumakanta po, pero ako po ang nagsulat nung kanta at nag-areglo. Okay. Maliban doon no sa iyong kinompose, meron pa ho kayong ibang mga komposisyon, Sir Joel? Yes po, ako po ay regular member ng PhilSCAP, yung Filipino composers, nakalimutan ko acronym. Ito po yung samahan ng mga Filipino composers sa Pilipinas at isa po doon sa mga notable na nagawa ko po ay yung kanta po ni Marcelito Pumoy, yung pong pagbabalik. At karamihan po sa mga sinusulat kong awitin ay mga inspirational songs. At mapalad po ako na one time po nung nakaraan lang pong linggo ay kasama po sa naimbitan sa lugar nila Ma'am Jen sa
Wow, Jen, sa nandun pala sa inyo Pangasinan. si Sir Joel, Jen. Doon po kami nagkakilala at inawit ko po doon ay yung kanta kong Pwede Rin Ako. Ayan naman po ay para sa kapwa ko, persons with disabilities. May mga ilan na po akong kanta na available po sa Spotify at saka sa YouTube na patungkol po sa mga may kapansanan kung paano ko po sila bibigyan ng inspirasyon kasi parang yun po ang ginamit kong ah, paraan, yung aking talento para makipagbigay din po ng inspirasyon sa kapwa ko may kapansanan. At syempre di po rin nawawala itong Christmas songs po. At yun nga po ngayon pong nung nakarang araw po ay kaka-release lang po ng aming Christmas album. Napasama po ako doon sa A Gift for Christmas po na album at yung kanta ko po nasa Spotify na po, available na, pinamagatang Ayoko na lang ng Pasko. Title lang po ang negative doon pero maganda po ang mensahe ng kanta. Wow, parang napaka-interesting yun. interesting Ayoko ng po. Pasko. Ayoko na lang ng Pasko pero sana po mapakinggan ninyo kung bakit ko po nasabi yung ganon. At available din po yung kanta kong Christmas song pa rin po, nakaka-release naman po last year mula po sa KDR Music naman yung pong Babatiin na lang kita. Patungkol naman po yan sa wala pong pambigay ng pamasko, ay yung kanta ko na yun. Sir, Ma'am Jen, Sir Ranil, babatiin ko na lang po kayo kasi wala po pong pambigay. At syempre yung kaka-release lang po kahapon, another Christmas song po yung Tao po. Yun naman po ay para naman po sa mga nangangaroling po. Para yun sa mga kumakatok, no? Kumakatok para mga rolling tulad ko. Opo. Yun Okay. lamang po, salamat po sa pagkakataon na makapagbahagi at sana po hindi po ito ang huli. Ma-invite nyo rin po ako po para magkasama-sama po ulit. Kung yun nga nang nabanggit sa akin ni Ma'am Jen ay naging interesado pa na rin po ako na talagang maglalaan ako ng oras kako para mapasama po dito. Salamat po. Maraming salamat Sir Joel. Sigurado yon na sa susunod imbitahin ka din, no? Namin dito ulit sa Inclination. Yung mga singer-composer natin, no? Ma'am Jen, no? Janine, no? Doc Gina, imbitahin natin sila. Maglaan tayo ng isang episode para sa mga composer at singer, no? Tulad ni Sir Joel. So sa muli, Sir Joel, maraming salamat, no? Na sinagot mo ang aming paanyaya dito sa Sir, Inclination. ako po ang magpapasalamat kasi gusto ko pong ipaalam sa lahat na napakarami pong magagaling na mga singer-songwriter po na mga may kapansanan na hindi lang po nabibigyan o napapakinggan pero napakarami po nila. Salamat po sa So bibigyan natin sila, Jen, ng pagkakataon dito sa Inclination kasi dito sa Inclination, Yes, Sir Ranil. lahat ay kasama. Walang naiiwan. Okay. Maraming salamat, Sir Joel. Yes, sir. Sir Ranil, thank you po. Ma'am Jen, thank you po. Ma'am Ina, salamat po sa pagkakataon. Okay. Thank you, Sir Joel. Okay, sige. Punta na tayo no, sa ating pagtatanong sa ating mga panauhing ngayong hapon. Okay, sino man nagsimula? Sino ang ating unang tanungin? Okay, Janine, Doc Gina, Jen, sino ba yung gusto natin tanungin? Sige po, sir. Si Para na lang, Kenneth. ayan, si Kenneth po. Para po sa lahat Si na lang po yung Kenneth. tanong. Wow, pinili ka talaga, Kenneth, ni Janine, ha? Okay, Ay, go, syempre. Janine. Siyempre. Ano po, kumusta naman po, Sir Kenneth, yung inyo pong pag-guest dito at ano po yung naging experience nyo? What are the learnings that you gathered when you guest here? And even po sa ngayong taon na to, since kasi po kayo ay awardee po for sports. Okay po. Magandang hapon po ulit sa atin lahat. So yung experience ko po, first time ko po kasi ma-interview sa Inclination this year. So yung experience ko po is yung pag-share ko po ng what about my sports, yung wheelchair basketball po. Ano yung pagkakaiba ng wheelchair basketball ng Paralympics sa regular basketball na sa mga
nilalaroan po ng people without disability. So, yun po yung memorable experience ko na maibahagi yung aking kaalaman sa paglalaro ng wheelchair basketball po. Mm. So, sir, okay, thank you. Thank you po sa mga kasama ko po sa incarnation. Binibigay ko na po ulit yung mikropono para sa inyo po. Okay. Jen, sinong gusto mong tanungin? Doc Gina? Si friend ko, si Miss Marichu. So si Ma'am Marichu. The same question. At saka si si Cora. Yes po, Miss Yes, good afternoon. Magandang hapon sa inyong lahat. Ay magkasama lang kami ni Doc Gianna doon sa ating NAPSI fourth quarter meeting. So nagkita tayo. And of course, yung experience ko dito, I was with Attorney Franklin Quijano at that time, yung ating chairperson and CEO. Unfortunately, he is no longer connected with the National Commission kasi he filed a candidacy for mayorship and illegal. Okay. So kaya po siya nawala, and to us sa mga nakatatanda ay medyo it's a down sa amin because hindi masyadong naipapatuloy yung mga adhikain po ng aming National Commission. At gusto ko lang din malaman ng iba that ang aming organisasyon ng nakatatanda, senior citizen, ay we already have embraced the persons with disability po. Kasi 80% po. That's good. Yes. Po. 80% hindi na lang po kami senior citizen organization, but we are already embracing the persons with disability because 80% of the senior citizens are with persons with disability. So hindi lang po nakatatanda, pati yung mga bata with persons with disability ay in-embrace na po namin. Pati na rin po, Doc Gina, alam mo ba kung pati yung farmers and because I am in the province right now. So medyo nagpa-farming din ako. So with the farmer, the fisher folks and the farmers. So, Doc Gina, kasama ako doon. Member na rin ako ng senior citizen. Magsi-61 years old ako. Yes, Sir Ramil, yes. Welcome to the club. Welcome to the club. Opo, gusto ko lang kasi masabi, kasi this is about Christmas. Alam niyo naman, gusto ko lang mag-message. And nung sa akin, si Ina, sorry talaga dahil wala po akong boses for the past 2-3 days kasi I had a bout of flu, no? So, wala akong boses, ito lang. Itong araw na ito, nagkaroon ako ng boses. Wow! And it's a miracle dahil magiging guest ka dito, nagkaroon ka ng boses. No? Hindi ko talaga akala noon. So, yes, yun na nga swerte. Sabi ko, gusto ko i-message sa lahat po, not only doon sa mga senior citizens at persons with disability. Ano nga ba ang diwa or significance, importance, the very essence of Christmas, no? Kasi palagi tayo nag-i-enjoy, Christmas is a season talaga na yung pinakamahabang celebration sa Pilipinas, 'di ba? This is the mother of all celebration. Christmas celebration sa buong mundo. Opo, pinakamahaba sa Pilipinas. So, ano nga ba ang essence nito? And alam naman natin yung mga Pinoy, they come home, they want to be with their loved ones, no? They want to be with their families, and they want to be with their friends. Just like now, we are all gathered here para dito sa celebrating Christmas dito sa Inclinacion. So, mag-iiwan lang ako ng a few messages sa lahat, no? Kasi ang Christmas is a season for giving. It's a season where we share whatever we have, but it is also a season to forgive. It is a season, it's a time for forgiving also. Kasi the only way we have so many reasons why we need to forgive yung mga tao na alam mo nakagawa ng hindi maganda sa atin, no? At tayo din, meron din tayo naka-offend din tayo sa ibang tao. I think this is the season now for us to forgive because una-una we are not perfect. We also have our imperfections. So ibig sabihin, kaya natin magpatawad, 'di ba? It is also the time na pwede tayo, when we forgive dahil
We forgive because life is too short. Di ba? To be Yes bitter, po. to be angry, to be sad, lahat ng negative vibes, hindi po natin ito dapat ilagay sa ating mga damdamin. Kung hindi bagos, ay tayo ay magpapatawad because of this. And the most important thing, why we forgive, because this is the only way. There is no other way to have peace in our hearts and to have peace in our minds except forgiveness. So I think ito palagi mini-message ko sa mga ating mga nakatatanda and of course sa mga persons with disability, na gaano man tayo nasaktan, gaano man tayo nakasakit, kailangan po natin magpatawad. Kasi ito po yung dapat, ito po yung, this is the essence, ito po yung important significance po ng Christmas po sa mga Pinoy. Yes po. Okay, maraming salamat, no, Ma'am Choi, no, sa iyong Christmas message, and expect, no, that next year invite ka pa rin namin dito sa Inclunasyon. Maraming salamat, no, Ma'am Choi. All the time, Sir Ramil, all the time. So I want to say Merry Christmas to everyone. Sir Ramil, Ma'am Janine, si Ma'am Doktora Jana, no, palagi naman kami nagmi-meet niyan 4 times a year. And of course, kina Ma'am Aisel, JM, si Ma'am Ina, for the invitation, Janine, also. Maraming salamat. I hope that, 2025 would be a better year for all of us. For all of us. Yes, thank you, Ma'am Choi, no. Siguro bago natin puntahan, no, si Ma'am Carol, no, at saka si Cora, no. Hingan muna natin, no, ng kanyang Christmas message si Sir Kenneth. Sir Kenneth, no, ano yung iyong Christmas message sa ating mga tagapakinig? Hello po. So, ang Christmas message ko po is, lalo na doon sa mga kapwa ko mayroong disability na naghahangad ng opportunity sa labas, na huwag matakot na mag-take risk. Kung ano man yung hilig nyo sa buhay, kung hilig nyo maglaro, pwede kayong lumabas at makisalamuha sa iba para yung magkaroon kayo ng confidence sa inyong sarili. So, wag tayong maging sa bahay lang kasi may magagawa pa tayo sa ating sarili, pati sa ating bayan. So, ayun po. Yes. Okay, no, thank you for your Christmas message, no, Sir Kenneth, no. Take risk, no, na to explore. Di ba? Okay, sige. So, punta na tayo, no? Punta na tayo kay Ma'am Cora or kay Ma'am Carol. Doc Gina, Janine, Jen, sino ba yung gusto ninyo? Si Ma'am Carol. Oh, si Ma'am Carol daw. Si Ma'am Carol. Audio now unmuted. Zoom workplace meeting alert. You cannot start your video. Hello, good afternoon and Merry Christmas po sa lahat. I don't know kung nakikita na ba ako. Ano lang po. Hindi yung na, picture Carol. mo po. Open your video. Inopen ko na siya. Video now started. Nandyan, no? Yan. Nakikita na yung red dress mo. Okay, thank you. Hi, Sir Ranil, Janine, Miss Jen, Doc Gina, and kay Ma'am Celia and the rest of the Inclination team. Merry Christmas po sa lahat. Gusto ko lang share kung ano yung natutuhan ko or what was very remarkable for me when I guested in Inclination last October. Okay, go 2 lang, days Miss before Carol. my birthday nung nag-guest ako dito. Masaya kasi for once hindi ko diniscuss ang about blindness. I talked about ADHD. So Yeah. it's something na gusto kong ma-discuss kasi yung blindness parang sawang-sawa na ako doon. Ang tagal ko ng bulag, di ba, Sir Rani? Kaya ADHD, especially it is about my son. And dami kong natutuhan kay Sir JC ng ADHD Society of the Philippines. Kaya it was really a learning experience for me. Salamat, Inclination, for giving me that opportunity to share the other part of me, hindi lang about blindness. And now, alam ko nagmamadali tayo sa yung message ko about Christmas.
Christmas. Alam niyo po, 2024 has been a tough year for me and my family po. Kasi isa po kami sa nasalanta ng Karina. Talaga pong Oh, itinaupo tong bahay namin. Up to now po, yung mga silya hindi pa nakaayos. Parang ngayon lang kami nagbubuo ulit ng bahay. Ngayon lang ako uli bumili ng kurtina kanina para maayos yung bahay. Parang earlier this week lang ako bumili ng dining chairs, dala ng dining chairs namin natumba. Talagang it was a devastation na ayaw nating maranasan ng kahit na sino. But through it all po, during that moment, lowest moment of our lives as a family, ang dami pong tumulong. Talagang ang daming tumulong. And I think that's what Christmas is all about. Despite the hardship, we should always be grateful, 'di ba? It's all about thanksgiving because Jesus came for us, and yung birth niya is a reason for us na mag-hope ulit, na maging it's really an attitude of gratitude. And ngayon, nakabawi even financially yung mga kailangang bilhin, nabili dahil sa mga tulong ng mga tao. Aside the financial help, yung moral support, dun ko nakita na ang dami ko palang kaibigan, ang dami palang nagmamahal sa akin. And for Christmas, that is my message. Let us all be thankful because God came for us so that we will be thankful that He is here for us. So, yun lang po. Merry Christmas! And Yeah, thank you very much. maraming Ang ganda ng message, no? Ni Yeah. Ma'am Carol, no? Let's all be grateful, no? Maraming ginagamit na instrumento ang ating Panginoon para maipadama sa atin ang kanyang pagmamahal. Thank you, Miss Carol. Thank you po. Kay More power Ate to Cora. Ate Cora, fresh from Cebu. Okay. Yes, Sir Raniel. Yeah. Good afternoon sa lahat. Ako the most, I can say that the most, I think all my guesting in the Inclination were all memorable to me since I was able to share my advocacy work. I was able to share my role as a PDAO officer way back then, and being also a president of the OPD. So with all my with all the things that I have shared with you, so nasabi ko lahat kung paano ba talaga maging isang leader na malakas, isang leader na compassionate, isang leader na may passion to really yung ultimate goal mo na you would be able to transform lives of your brethren in this sector. So yun ang pinaka-ultimate goal ko. So at the end of the year, parang nasabi ko, ang dami ng naging leader na mentor ko, na coach ko. So masaya ako dahil especially pag si Sir Ranil ang host, ang daming tanong. So parang natuto talaga ako na dapat maganda talaga yung maisabi mo dahil for the opportunity that was given to us, for the guest, and not for me only, na ang sikat na kasi ang Inclination. Marami ng mga taong nag-aantay. Yes, I know that. Sikat na tayo Inclination. Ako din, parang gina-promote ka talaga, I'll be the guest on this and that. Dahil hindi lang naman nung October ang guesting ko, no, way back pa. Na remember ko nga, parang nag-guest pa ako na si Attorney Jess ang host at that time. So marami ng mga daanan ko din dito sa Inclination na talagang sabi ko, congratulations, ways to go sa inyo na ang dami na ninyong mga concern and issues na brought out sa programa na ito, na a very good vehicle para sa pag-advocate natin sa sector in everything, not only for the rights of the sector but all other aspects of being a person with disability, and also magaling kayo sa
pagkuha ng mga topic na para sa children din with disability. Parang very comprehensive ang programa ninyo. Lahat na pag-usapan, lahat ang gaganda ng mga topic ninyo at saka most especially ang mga host, ang gaganda. Yeah. Inside out. Thank you. Okay. Daghang salamat, Ate Cora. No, ano yung Yes. Christmas message no sa Ang ating message mga ko, tagapakinig, Ma'am Cora? sige, let us not forget the very reason for the season. This is, we are celebrating the birth of Christ. And since God is love, we always spread love. And I wish that all of us has a very merry and bright Christmas. Thank you. Yeah, thank you. Straight from Cebu, and hope that we can still invite you no in the coming Yes, episode of course. Inclinasyon. Of course. Maraming salamat, Ma'am Cora. Okay, yan mga ka-inclinasyon, ang unang grupo ng ating mga panauhin. Bago tayo no magpatuloy, no, siguro babasahin ni Jen ano ba yung mechanics no ng ating tinatawag na spin the wheel for our raffle. Jen? Okay, Doc Gina, pwede mong basahin? Yes, of course. Ang mechanics po ng ating spin the wheel raffle is number 1, i-like and share ang mismong inclination page. And then, ang lahat ng magko-comment sa mismong FB Live ng inclination lamang ang otomatikong makakasali ang pangalan sa raffle. Ang mga staff at kamag-anak, katulad po namin, ay hindi pwedeng sumali sa raffle. Kapag ikaw ay nanalo, mangyari at mag-message sa FB Messenger upang maipadala ang inyong premyo. At ako Wow! Bakit? magpapadala nito. Magkano ba yung premyo na ibibigay natin sa mga mananalo? 500, Karanil. Tapos 5 po sila. 500. Lima po Okay, sila for the day. okay. Ayun na mga Okay. pangalan. So sige po, spin na Miss JM. Naku, sino kaya Karanil? Nasa Wow! red. Hindi ko siya mabasa. Ayun, it's Terry Cacho. Congratulations. Okay, Terry Cacho, mag-message ka na no sa FB page no ng Inclinasyon. At magme-message na sa inyo no yung ating mga technical personnel kung paano mo makuha ang iyong premyo. Okay, let's proceed, no? Yes. Gusto ko lang i-flex ang aking suot. Nagbihis. Wow, ang ganda naman. Merry Christmas! Merry Christmas. Janine, gusto mo rin ba ipakita? Gusto mo rin i-flex yung suot mo, Janine? Para talo ka ngayong hapon nito, kita. Kabog, kinabog ako ni Doc G. Sige na. Yeah, okay na. Siya na panalo, Janine. Yes, Doc Gina, winner. ikaw na yung panalo daw. Okay, sige, let's move on na. I'm sure mag-extend tayo mamaya. Magpaalam na tayo kay Direk Ina at saka kay JM kasi ang ganda ng ating episode sa hapon ito. Okay, let's proceed na sa pag-introduce ng ating pangalawang grupo ng ating mga panauhin. Okay, Janine? Opo. Sa pangalawang set po ng ating mga panauhin, kagalakan ko pong ipakilala yung ating pong susunod na panauhin. Siya po ay School Administrator sa Philomena School. He's very active in the inclusive education, theories and practices. Pinapakilala ko po sa inyo, po siya, sir, naging guest po natin siya last October 2. Pinapakilala ko po sa inyo, sir, at sa mga Inclinasyon avid fans and listeners, si Sir
ang hirap i-pronounce ang Alpheus? Alfonsos de Alfonso. Alban, yung aking Alfonsus matalik de na kaibigan. Alban. Opo. Sir, hello po. Sir de Yeah. Welcome, Alban. welcome Al. Welcome Al. Good afternoon, sir. Am I? Yeah. Ito ay kilalang kilala to, no? Mabirito sa social media, no? Ang kanyang mga sagot doon sa mga katanungan, no, ng mga magulang, mga kapamilya at mga professionals. Sige. Sino yung ating pangalawang panauhin, Doc Gina? Ang second ay si Alvin, si Sir Alvin Abelgas. Siya po ay board member ng psoriasis. Kung di ako nagkakamali, ako ang co-host nung time na to. Psoriasis Yes. Philippines, Psoriasis Sorefield. Ang title po ng episode natin that time is Kamusta Na? Ito po ay nangyari nung November 6. Hi Alvin, good afternoon. Yeah, Sir Alvin, magandang hapon sa iyo. Ito yung isa sa mga paborito din no, na episode at maraming nanonood dito. At I think parang dito napaluha ata dito si Doc Gina. Tama ba ako? Yeah. Kasi yung batang napaka-simple ng hiling niya. Ang hiling niya is parang sana daw mawala na siya or mamatay na siya because of having the condition. Ayan Pasko tayo, Karanil! Okay, welcome Sir Alvin. Okay, sige. Sir Al, kamusta na? Kamusta na yung Phenom? Kamusta yung Phenom sa FB? Maraming akong nakikita doon sa mga katanungan sa iyo. Kamusta Sir Al? Mabuti naman, sir. I'm hopeful that some of our those who would be listening would get something so that we can really raise awareness when it comes to inclusive education. Unti-unti Yes. lang naman. We cannot expect that we'll do things overnight or we'll change everything overnight. So hopefully, unti-unti magkakasama naman katulad nung ginagawa ninyo sa Inclunation. I think it's a good platform, no? Lalo na iba-iba yung mga topics na pinag-uusapan ninyo every week. When I guested dun sa Inclunation no last October, hindi lang naman ako yung marami rin ako natutunan no kay Doc Gina, along with of course sa inyo, Sir Ranil, marami ako natututunan sa inyo. So it's a very good platform and I hope more people would be able to get a chance to listen and get something from Inclunation. Okay, Sir Al, no? Ano yung pinaka-mensahe mo no sa ating mga tagapakinig no sa season of Christmas? Yes, Sir Ranil, katulad ng mga binanggit ng iba pa ninyong guest, no, napakaganda ng kanilang mga mensahe. Siguro ang may dadagdag ko lang ay na sana no, unti-unti ay magkaroon tayo ng pagtanggap when it comes to persons with disabilities, lalo na sa amin sa Philippine Association for Intellectual Disabilities. We would like to request no, everyone na sana itong mga nasa laylayan ng laylayan ay mabigyan din ng pansin, lalo ngayong Pasko. No? Like what Ma'am Cacho said a while ago, that it's the season for giving and forgiving. Sana naman bigyan natin ng pagkakataon na mapatawad din yung mga hindi nagbigay ng paunang, I would say, recognition sa mga taong may disabilities. No? Patawarin natin sila. I'm sure meron naman chance para magbago. No? Bigay natin ito ngayong Pasko sa kanila. At the same time, sana mabigyan din natin ng pansin. Hindi lamang ang mga may intellectual disabilities. Ang lahat, no? Ang lahat. Kaya nga, inclusion, no? Not only those with disabilities, but everyone. Sana makuha natin yung message ng Christmas na we believe in hope, peace, love, in the Almighty God always. Thank you, Sir Ranil, and I hope Thank we'll be able you, to Sir Al. No? Sana get again. mapatawad na rin natin no? Yung gumagawa ng budget na naiiwan tayong mga nasa laylayan. Anyway, Merry thank you, Sir Christmas. Al.
Merry Christmas. Thank you. Yeah, Merry Christmas. No, regards kay Teacher Kim. Thank you very much, Sir Al, and hope we can Thank still you. invite you, no, in Of course, 2025 anytime. at Just let ma-share us mo rin yung mga iba mo pang mga experience doon sa pag-iikot mo sa buong Pilipinas. Thank you very much and Merry Christmas, Sir Al. Merry Christmas, sir. Thank you. Okay, no. Punta tayo, Sir Alvin. Sir Alvin, kamusta? Hello po, Yan, Sarah. wow. Very positive talaga. Kahit na yung picture, napaka-positive eh. Sir Alvin, kamusta na kayo? Kamusta na yung surfing? Yes po, Phil. Karanil. Una, magandang hapon po sa lahat ng kasama natin dito sa Inclunasyon at sa ating mga viewers. Mabuting-mabuti po kami from the Psoriasis Philippines community. Mabuting-mabuti po. Okay, sige. Ano yung mga pinaka-significant mo, no, na learnings, no, and experience when you were our guest here at Inclunasyon? Pinaiyak mo ata si Doc Gina eh, Sir Alvin ah. Wala naman pong intention doon, Karanil. Pasensya na po kung may naiyak, no? Pero I was just trying to share yung live experiences po ng mga kapwa ko kabalat. Pero ayun nga po, when I guested here po sa Inclunasyon last November 6, what's very memorable is that we get to share this platform with you guys, no? Para malaman din po nung iba kung ano nga ba ang psoriasis. So, we're forever grateful that you have given us the chance to share our advocacy and our plea. So, ayun nga, para sa mas inclusive na nasyon ng Pilipinas. Okay, thank you very much, no. Ano yung mensahe, no, sa ating mga tagapakinig dito sa Inclunasyon for this Christmas, Sir Alvin? Yes po. Ako, naaalala ko no, last November 6, isa po sa mga sinabi ko talaga is that kindness is a choice. Pero ngayon pong season of giving, I just wanted to highlight then, other than kindness being a choice, is that kindness is free. So ngayon po, marami tayong pinagdaanan nitong 2024. And definitely, marami pa po tayong haharapin sa mga susunod na taon. Pero ayun nga po, ang pagiging mabait ay isang pansariling desisyon at ito po ay libre. So I encourage everyone to be kind and choose to be kind and to give kindness to everyone po. Yes. Okay. Choose to be kind, no? Be kind, no? Walang bayad, libre, no? Yun na nga, Sir Alvin, ang sabi ko eh. I'd rather be kind than be correct. No, mas maganda talaga, 'di ba? Na magiging kind tayo, no, sa lahat, especially no sa panahon ngayon, sa panahon ng Pasko. Maraming salamat, Sir Alvin, no, at sa buong pangkat ng Sorfield Philippines. No, yung ating mga kabalat diyan, kamusta na kayong maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat. Maraming salamat, no, Sir Alvin. No, okay. Pupunta na tayo no sa ating spin the raffle. Okay? JM, dalawa bang winners yung ating papanalunin no sa ating raffle. Okay, go JM. Yes, dalawa. Spin a wheel. Yan. Kulay green, kulay blue. Okay. Yan, si Lorna Sotelo. Okay, yung ating winner ay si Miss Lorna Sotelo. Okay, isa pa? Okay, isa pa. Okay. Kulay red ulit, Karanil. Kulay ng pag-ibig. Okay, si Nicolas. Okay. Okay, sige. Ang ating susunod, no, ay ang ating pangatlong grupo ng ating mga panauhin. Okay. So yung ating
i-welcome, no, ay si Ma'am Presi Cruz, no, isang registered NARC, no. He is a board of director ng Alzheimer's Disease Association of the Philippines or ADAP. Siya yung ating nagiging guest noong ating episode noong September 11. Kupas na alaala, Kalingang Wagas, Part 2. Okay. Okay? So natapos na kanina no si Ma'am Carol no si Ma'am Pichi na lang yung nag-iisa sa ngayon. Okay. Ma'am Pichi, how are you? Ma'am Pichi, kamusta po kayo? Welcome sa Inclination. Nice to be back po dito sa inyong programa. Okay. Kamusta na yung inyong organization? Okay, kami po ay active na active ang aming organization para Shopee, Okay. no? Okay, sige. mga Yeah. pasyente na mayroong Alzheimer's disease. Medyo mahina po yung aking internet. Pasensya na po Okay lang, kayo. Ma'am Pichi. Okay, basta nandito pa rin, nakikita pa rin namin yung kagandahan. Okay, sige. Ma'am Pichi, kamusta naman ang iyong Maraming salamat karanasan? po. Kamusta naman, Ma'am Pichi, ang Okay, iyong... kami po ay sa Alzheimer's Disease Association ay nagpapasalamat nung nag-guest po kami sa Inclination at ito po ay naipabahagi namin sa mas nakakaraming tao lalo na po sa ating mga elderlies at sa may mga pasyente na may dementia na mayroong isang organization na tumitingin at kakalinga po para sa mga pasyente na may Alzheimer's at tagapag-alaga ng may Alzheimer's disease. Yeah. Kami din Lumawak po po sa ang mas pangkat nakaalam ng po dito. inklusyon. Nagpapasalamat din kami no, na kayo ay nagiging panauhin namin dito sa inklusyon. Kasi isa sa Anytime mga po, dapat we're open. isa sa mga dapat pag-usapan din talaga yung regarding sa Alzheimer, no? Okay. Ma'am Pichi, no, gusto din namin mapakinggan, no, ang iyong pagbati, no, yung iyong Christmas message sa ating Okay. taga-subaybay sa Inclination. Ma'am Pichi, please. Okay. Maraming salamat po at sana ay maulit po kami dito sa inyong Inclination para talaga mas maibahagi namin ang tungkol sa aming asosasyon. And then para naman po sa Christmas, siguro po ipamahagi lang kung ano ang tunay na meaning ng Christmas. Ito po ay bigayan, pagpapatawad, compassion. At ang sinabi nyo, gustong-gusto ko po, Sir, kanina yung sabi nyo na I'd rather be kind than correct. So, Yes, dapat yan talaga Ma'am Pichi yung aking ang kindness para aking po sa motto lahat. ngayon. I'd rather be kind than correct. Ako din po, kung nagsasalita ako, sinasabi ko, at nagpapamahagi ako, I'd rather be kind than to be correct. Yes. Yun, pareho muna tayo Ma'am Pichi, no? Especially sa season na to, no? Magiging kind tayo. Libre naman Yes magiging po. kind, di ba? Okay. Sige Ma'am Yes, Pichi, yun no? po siguro yung meaning. Yeah. Talagang ito ay libre. Yeah, okay. Sige. Ma'am Pichi, thank you very much, no? Na we're sure of that, no? We will invite again your organization dito sa Inclination for 2025, Ma'am Pichi. Yes. Okay, At si Ma'am sige. Ina po ay regular namin kasama na attend din sa aming support group para sa Alzheimer's disease. Maraming salamat po at Merry Christmas sa inyong lahat. Okay, Thank maraming you. salamat and Merry Christmas also, no, Ma'am Pichi, no, and to you, all the members of your organization. Okay. Meron ba isa tayong pag-ikot, Doc Gina? May isa ba tayong Yung ikot? ating mga video muna, presentation. Okay, video presentation. Video presentation or greetings ng ating mga I past mean, guests? greetings, video greetings of our past Okay. guests. Yeah, JM, no, yung ating video greetings no ng ating mga past guests. Okay.
May the Christmas season remind us to celebrate love, unity, the beauty in diversity, and the joy of welcoming all. Together, we create Sige, ganon talaga, no? Pag naka-recording. Okay, again, let's listen to the video greetings, JM. May the Christmas season remind us to celebrate love, unity, the beauty in diversity, and the joy of welcoming all. Together, we create a brighter and more inclusive world. May the light of Christ shine brighter to your heart and home this Christmas. Wishing you all a joyful and an inclusive holiday season. Merry Christmas and Happy New Year. Okay, thank you. Next. Okay, galing kay Sir Catherine. Anthony Inocencio, no, ng NCDA. Okay. Sir, excuse me Maligayang po. Pasko, Inclunasyon. Sir, paki-introduce na lang Yes. po yung mga video greetings po natin. Yung una po natin, si Catherine po ba yun? Catherine. Yeah. Si Catherine Talana. Opo, para po dun sa Okay. mga person with visual impairment po natin. Thank you po, Sir Ranil. Okay, Okay. sige. Yung pangalawa natin, no, ay manggaling kay Sir Mark Anthony Inocencio, no, from the National Council on Disability Affairs. Maligayang Pasko, Inclunasyon tayo. Maligayang Pasko, Inclunasyon family. This seasons of giving and joy, we want to take a moment to celebrate the wonderful community we've built together. Through every challenge and milestone, your dedication, creativity, and passion have truly been the light that shines brightest in our journey. Ngayong Kapaskuhan, naway magningning ang pagmamahal, pagkakaisa, at inklusibong diwa sa ating lahat. Sama-sama, let's continue to inspire and uplift one another. Merry Christmas and a Happy New Year. That's from Sir Mark Anthony of NCDA. And next now, we will have now the greeting from Miss Chi Dato Bocobo. No? Siya yung mother ni Sancho. No? Isang bata, merong Spinal muscular atrophy. Okay, let's listen to Chi Bocobo. Okay, kasama niya si Sancho, yung kanyang anak. Hello everyone! Hello to Inclunasyon and all its viewers. So first, we'd like to thank you for allowing us to raise awareness about spinal muscular atrophy, for inviting us to share our journey of faith with you. I hope it gave the people who saw it hope and a renewed faith in our Lord's goodness and mercy. Thank you again to Inclunasyon for having us again on your show. And we're grateful for having the opportunity to spread awareness. We're wishing you all happy holidays, Merry Christmas, and God bless you all. And we urge everyone to continue to live with their hearts anchored to God's heart. No, because no matter what, they'll be able to overcome. Right, no matter what challenges you are going through. We'd like to leave with you our life verse from Romans 12:12. Be joyful in hope, patient in affliction, and faithful in prayer. And this is something I think we should really take to heart, especially in this Christmas season. But not just in Christmas. We should take this to heart all year round. All year round. And forever. We should have the Christmas spirit talaga. All year round. Yeah. So yes, that's it. Thank you so much again. That's from Mami Che, no, and Kuya Sancho. Thank you very much. Okay, yung next, no, ay manggaling kay Ma'am Ruth, no, Manintim Floresca. Okay, no, author and mom of a son with cerebral palsy. No, sila yung guest natin, ang araw ng mga puso para sa mga bukas puso. Okay.
Hello po, Inclination Community. Ako po si Ruth Manimtim Floresca, ang author ng Embracing Disability, ang libro tungkol sa aming pamilya at sa anak kong si James na may cerebral palsy. Merry Christmas po sa inyong lahat at sana'y maging masaya at makabuluhan ang ating mga celebration ngayong darating na Pasko. Siyempre kasama ang ating mga mahal sa buhay. I wish you all the blessings as well for the coming New Year. And salamat po sa initiatives na nagbibigay ng napakaraming useful information and encouragement para mas dumami at mag-improve ang services para sa ating mga kababayan na may disabilities. Merry Christmas and Happy New Year! Merry Christmas! Okay, yung next ay nanggaling kay Ma'am Maricar Cervantes. Siya ay nagiging guest natin sa Mother Love for All season. Let's hear now from Ma'am Maricar. Maligayang Pasko mga ka-inklinasyon. Inaanyayahan po namin kayo muli na maging kabahagi ng inklinasyon sa mga susunod pang episodes. Inaabangan namin ang inyong mga kwento. Ngayong Pasko, mapunusan ang inyong mga tahanan ng pagmamahal at kasiyahan. Maligayang Pasko mga ka-inklinasyon. Okay, thank you, Ma'am Maricar. And for the last, magaling kay Ma'am Millen Mirasol Kiray. He is the acting chief of Knowledge Management and Communication Division ng Commission on Population and Development. Let's hear her message. Maligayang Pasko, inklusyon para sa pag-unlad sa lipunan. Maraming salamat po for the honor of inviting me to give a video message for you. And I pray that may the Lord bless you and keep you, and may the Lord make His face shine upon you. At manigang bagong taon po sa ating lahat. At ito po si Mikey Ray mula sa Komisyon sa Populasyon at Papaunlad. Maraming salamat! Okay, thank you sa lahat ng bigay ng video message para sa inklusyon at sa kanyang lahat ng mga taga-pakinig. Magsispin ba tayo ng wheel of fortune? Sige po. Okay, sige nga, tingnan natin. Ilan ba? Dalawa ba? O tatlo? Or isa? Okay, sige. Isa lang muna. Isa lang daw. Isa lang daw sabi ni Dot Gina. Okay. Ayan, umiikot na po ang roleta. Ito ay kulay yellow. Yellow nga! Okay, so ang nanalo, ang bilis din namin nakita ni Dot Gina kasi nanalo. Okay, si Susan. Okay, sige. Si Susan Rosario Gina, yung ating nanalo. Okay, sige. Maraming salamat, again, sa ating mga nagbigay ng mensahe. Makinig naman tayo sa mensahe, Christmas message ng mga Inklinasyon Core Group. Go, JM! Mga kanasyon, isang magandang Pasko po sa inyong lahat. Ilang araw na lang at sasapit na uli ang pagsilang ng ating dakilang lumikha. Kasing dakila ng misyon ng ating Panginoon, ng ating bigyang karunungan ang ating mga kababayan, lalo na ang karunungan para sa Pilipinong may kapansanan. At ito po ang ginawa ng inklinasyon sa loob ng halos 4 na taon na. Opo, mag-4 na taon na tayo. Pero sa kabila niyan ay patuloy niyo pa rin sinasamahan kami sa linggo-linggong pagkikipagkwentuhan sa amin. Sana po'y marami kayong natutunan sa aming ginagawang pagbibigay kaalaman sa inyo. Kaya po ako wala sa napakahalagang Christmas special na to dahil isang bagong bintana ho ang binubuksan natin para sa mga Pilipinong may kapansanan sa paningin para ho mabigyang katuparan yung audio description sa atin pong bansa.
At nagpapasalamat po kami sa buong pangkat ng inklinasyon sa patuloy na dire-diretsong pagpapatuloy ng misyon ng inklinasyon. Hangad po namin sa taong 2025 na muli tayong magkakasama, huhubog ng mga bagong kasaysayan at pagpapatuloy natin ang pag-aaral, pagsali at pakikialam sa mga issues ng Pilipinong may kapansanan, dito hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Malay po ninyo, magkakasama na tayo sa unang episode ng Inklinasyon. Muli po, sa ngalan ni Nympha at ng aming mga kasama dito ni Adisa, na aming kasama dito sa Adelaide, ay maraming, of course, si Girlie, baka malimutan. So, si Nympha, si Girlie, si Adisa, at ako. Kami po yung Philippine team dito sa Adelaide, Australia. Bumabati po kami sa inyo ng isang maligayang Pasko, makahulugan, makadiyos, at makabansang 2025. Sana po ay magpatuloy tayo maging ligtas, mapayapa, at nakikialam sa nangyayari sa ating bansa. Sa Inklinasyon Team, mabuhay tayong lahat at laging tatandaan, inklusyon, inklinasyon, now. Okay, thank you, maraming salamat kay Digeron. Meron pa ba tayo mga pagbati mula sa ating core group, JM? Si Digeron, no? Sige. I'm sure yung iba, ipapadala nila yung kanilang Christmas greetings, no? Ito, meron tayong mahalagang segment din, no? Na tinatawag Ronda Pidaw. Ano kaya, no, yung ating mapakinggan, no, sa segment ng Ronda Pidaw? Tawagin natin ang head ng Persons with Disability Affairs Office ng Pangasinan. Okay. Miss Jen. Get ready to embark on a journey like no other. Introducing Ronda Pidaw, promoting inclusion through adventure. Ronda Pidaw is not just a project, it's a movement. Rooted in the provisions of Republic Act 10070, this groundbreaking initiative aims to showcase the talents, resilience, and contributions of persons with disabilities in our society. Our objective? To challenge stereotypes, break down barriers, and foster a more inclusive society where everyone, regardless of ability, is valued and empowered. Through engaging adventures and exploration, Ronda Pidaw seeks to amplify the voices of persons with disabilities and advocate for their equal participation in all aspects of community life. Implemented in collaboration with Pidaws, disability organizations, and local communities, Ronda Pidaw ensures that the project reflects the diverse experiences and interests of persons with disabilities across the country.
Join us in this journey of empowerment and inclusion. Together, let's challenge misconceptions, inspire change, and create a more inclusive society for all. Ronda Pidao, promoting inclusion through adventure. Okay, yan ang Ronda Pidao. Doc Gina, JM, meron ba tayong last na paraffle? Yep. May balita pa pala tayo. Okay, Kasama sige, na ito yung balita aking- muna, then last yung raffle natin. Okay. Yes po. Kasama na dito yung aking message din. Okay, sige. Go, Doc Gina. Kaninang umaga ay nagtipon-tipon ang nagkaisang koalisyon ng mga manggagawa, AER at Social Watch Philippines under Alternative Budget Initiative or ABI Health Clusters. Ang pagsama-sama ay ginanap sa may FEU along Moraita, titled Nagkaisang Mamamayan para sa Kalusugang Pangkalahatan, at ang dahilan ay ang pagpasa ng Bicameral Conference Committee. Nakakalungkot, Kara nila, no? Jen and Janine. Yung pagpasa ng Bicam Conference sa zero funding for PhilHealth, which violates the Universal Health Care Act or UHC Act, the syntax law, and above all, ang karapatan ng mga mamamayan sa pangkalusugan o health. Dumadalangin po tayo na sana haplusin ng Panginoon ang mga puso ng ating mambabatas, ng ating presidente, at bigyan halaga ang kalusugan ng ating mga mamamayan. Mapagpala at maligayang Kapaskuhan po mga ka-inklunasyon. Ito po si Dr. Gina Laksamana, nag-uulat para sa Inklu Balita. Yes, Kara Neil, thank you. Yeah, thank you, Doc Gina. Nanood ka pala kanina, realista ka na pala para isulong ang pangkalahatang kalusugan ng mga Pilipino. JM, yung ating last na paraffle. May last pa ba tayo ng pang-raffle? Yan, ayan. May isa pa. Okay. Ayan, may kulay blue, green, red, and blue color, and white on the middle. Spin a wheel, JM. Ayan, it's already spinning, Jen. Ay, Janine. Spinning. Kasama ba tayo dyan? Hindi nga tayo pwede. Ba? Ayan, sa kulay green. Okay. Daniel. Mila Balubal Biran Gracias. Ang haba, gracias. Okay. So, muchas gracias. Okay. So, yan na yung ating mga nanalo sa ating papremyo. Okay? Ang ating mga sponsors, benefactors, JM? At ating mga public service announcement. Okay, natin mga public service announcement. Thank you, Ina. Yay! Wrap up na daw. I'm sure bago pa, bigyan naman natin ng pagkakataon na magbigay ng Christmas greeting si Miss Janine, di ba? At saka siyempre si Doc Gina, si Teacher Aisel, okay? Si Jen, no? Pag nandito pa si Jen, sige, okay, Miss Janine, your Christmas message. Opo. Para po sa mga Incarnation viewers and listeners po, maligayang kaarawan. Kasi lagi ako nagba-birthday greetings eh. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Mula po sa Incarnation family. Nawa po, patuloy po tayong magpasalamat at kasama po namin kayo sa lakbay na po nito. Kung paano po kayo na natututo sa aming pong programa, kami rin po sa Incarnation family and team ay natututo rin kasama kayo. This is really a journey, a walking hand in hand, learnings to inclusive nation. So, Merry Christmas and a blessed New Year po sa inyong lahat. We love you.
Okay, we love you too, Miss Janine. Doc Gina. Ranil, naibigay ko na kanina when I said the Inklu Balita. Anyways, maligayang Pasko po at sana nga po ay magkaroon tayo ng kapayapaan sa mga susunod na taon. Yes, yung ating public service. Thank you, Ranil. Hone your skills, gain experience, contribute to a meaningful cause. Incarnation is accepting interns and OJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disability. Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to incarnation@gmail.com. It's incarnation@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com and address it to Incarnation Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David. May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Incarnation. Dahil sa Incarnation, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suggestion sa aming email address incarnation@gmail.com incarnation@gmail.com INKLUNASYON@gmail.com and address it to our Incarnation Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, ENET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Okay, thank you, GM. Pwede pa tayo, may isa pa tayong raffle winner, no? Pakispin, GM. Sayang naman ang mananalo, no? Last one na lang to, last one na lang. Okay. Yeah. GM, kaya pa? Yes. Yun din. Okay, si Sir Roderick Castro ang nanalo. Congratulations! Para kilala ko yan, Roderick. sir. Yeah, kilala ko rin to. Hello Sige. po. Okay. Congratulations. So sa lahat ng mga tagapakinig, no, ng Incarnation, hindi lang sa hapong ito, kundi simula nung Enero hanggang nitong Disyembre. Ang buong pangkat ng Incarnation ay nagpapasalamat, no, sa inyong lahat. Si Dejeron, Doc Gina, Janine, Jen, Ina, Michi, Ma'am Celia, Art, no, Teacher Aisel. Lahat kami ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat. Ang Incarnation ay hindi magiging successful kung hindi sa inyong pagsama sa amin. At siyempre, sa ating poong may kapal. Sabi nga, ang Pasko ay ang pinakamahalagang selebrasyon dahil ito ang nagbibigay ng pag-asa sa ating lahat. At ang pagkakataon din na tayo ay magpapasalamat sa lahat ng mga tao, sa ating mga benefactors,
at sa lahat ng mga tumataguyod sa atin, lalo na sa ating Panginoon. Dito sa inklinasyon, tayo ay naniniwala na lahat ay mahalaga. Dito sa inklinasyon, lahat ay kasama, walang naiiwan. Dito sa inklinasyon, buong puso natin sinasabuhay ang ating prinsipyo na lahat ay mahalaga. Dito sa inklinasyon, ang ating sigaw, inklusyon, dapat ngayon na. Dapat now na. Ito si Ranil at ang buong pangkat ng inklinasyon ay taos-pusong nagpapasalamat sa ating lahat. Magandang hapon.